So, speaking mga kababayan, Trapal, na ang expected nung lalaki ay katulad sa temporary shelter ni PBBM. O ito, speaking of temporary shelter ni PBBM mga kababayan, ay makita nyo po yung pabahay ni PBBM ngayon mga kababayan na grabe po kaganda sa totoo lang. Maalakondo. Ito Maalakondo. Ito yung gusto ng lalaki. Mga kababayan, pakinggan natin Ito. Malakondo unit ang style ng higit 400,000 na pambansang pabahay ng Administrasyong Marcos. Sa kabila niyan, milyong-milyong unit pa. Malakondo ang style at 400,000 kapabahay. Malakondo ang ganda, ang estilo. 400,000 yan Pakinggan natin. Ang backlog ng gobyerno. Nasa frontline ng balitang yan, si Mobile Journal, Julie Baisa. May 2 kwarto, may dining area at banyo. Malakondo unit ang style. Yan ang 27 square meter na model unit na expanded pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program. Sinilip yan ni Pangulong Bongbong Marcos kasabay ng pagdiriwang sa 7th anniversary ng Department of Human Settlements and Urban Development sa Taytay, Rizal kaninang umaga. Sa Taytay. Maraming kababayan pa natin ang nangungupahan ng walang katiyakan. Ang iba naman, walang sapat na proteksyon ang tirahan laban sa sakuna. Habang may Pilipinong nangangarap ng sariling tahanan, patuloy na kikilos ang pamahalaan upang suportahan ang pangarap na ito. Bukod sa model unit, in-inspection din ni PBBM ang planta ng precast technology. Dito po ay atin natunghayan ang isang napakahalagang proseso kung paano mas mapabilis ang produksyon ng mga housing unit. Sa ilalim ng precast technology, ginagawa na sa planta ang mga material sa pabahay. Gaya na lang ng mga concrete component, kabilang na ang mga pader at yung column na siyang pundasyon ng mga bahay. Kapag nagawa na yan, dadali ng mga ito sa construction site para mai-assemble. Sa pamamagitan ng teknolohiyang yan, mas napapabilis ang konstruksyon ng mga pabahay. Diba? Umabot na kasi sa 6.5 million units ang housing backlogs ng bansa, base sa datos ng United. You need to give this to your dog right now. So, yung sa panahon kaya ni Digong, mga kababayan, tanong ko lang, sa panahon kaya ni Digong, ano kayang may pagmayabang niyang pabahay? Tanong ko lang, meron po bang pabahay si Digong na natirhan ng maayos at walang nagrereklamo? Tanong ko lang, mga kababayan, nung presidente si Digong, saan po ba yung pabahay ni Digong na natirhan at walang nagrereklamo? May nabalitaan po ba kayo mga kababayan na may pabahay si Digong na nagpapasalamat ang taong bayan? Paki-comment po dyan sa comment section. Sino po ang nakakaalam at nakakapanood na may pabahay si Digong na natuwa ang taong nakatira? At meron siyang pabahay na i-turn over mula sa proyekto niyang tinatawag niyang bilat-bilat-bilat. So, dito tayo kay Digong pabahay ni Digong. Dito tayo. Pabahay ni Digong. Kita niyo mga kababayan, yung pabahay ni PBBM. Pinondohan ng pera ng bayan. Kaya dapat lang na magsuri at magtanong, nasaan ang pera? Ayan, bulok. Oh my God! Sa Barangay Pinugay, Taras Rizal, isang housing project ang binisita ng Reporter's Notebook. 1,500 units ang matatagpuan dito. Pero mistula itong ghost town. Ang mga housing unit, walang mga pinto, bintana. Walang maayos na palikuran. At nabalot na ng makakapal na halaman at matataas na talahib. Ito ang 2 Inares residences. Sa dokumentong nakuha ng Reporter's Notebook mula sa National Housing Authority o NHA, sinimula ng proyekto noong July 2019. March 3, 2021 ang original na completion date nito. Pero nakasaad din sa dokumento na nabago ito at noong October 2023 na ang completion date.
Ang halaga ng housing project, mahigit 800 billion pesos. Oh, kulang-kulang 1 Ang taon bilyon. na nakalipas, ang mga pabahay hindi pa rin natitirhan. Sa labas ng nakatenggang housing project, nakilala namin ang residente si Mac Reynaldo Laguera. Pinondohan ng pera. Kita nyo? Yan. The Duterte legacy. O, ano na nangyari? Mga kababayan, kayo dyan sa comment section, ganyan ba? Ganyan ba ang pamamalakad na safe? Actually, mga kababayan, no, napuntahan ko po yung lugar na yan. Nadaanan ko po yan. Napuntahan ko, wala talagang tao, walang nakatira. Mamunit, hello po sa Sirisa Force, hello po sa inyo dyan. Walang nakatira, ghost town, sayang ang pondo, mga kababayan. No? Kung pwede nga lang kunin yung mga yero dyan, benta eh. Mapapakinabangan lang ng tao eh. Di ba? Wala kang asahan talaga sa mga Duterte, mga kababayan. Kwento, puro kwento, walang kwenta. Tok. More on talk. Walang kilos, more on talk. Diba? Ay, Diyos ko. Mga kababayan, tapos sasabihin, I don't care the human, awag doon, ano ba yung sabi niya? The human rights because I care the human lives. Putang inang yan, human lives, human lives. Pinatay mo nga napakadaming Pilipino, hindi mo nga sure kung adik yon. Malay mo doon yung isa, payat kasi walang makain. Kaya, lubog ang mukha. Luwa ang mata. Payat, may tato. Adik yan, patay. Yan ang palatandaan ni Digong noon. Pag luwa ang mata, lubog ang pisngi, bungal, adik ka. Kaya huwag kang lumabas sa kalsada. Matutukhang ka. Ay, Diyos ko talaga mga kababayan. Kaya nga sabi ko talaga sa inyo, heroin mo, nagka-bilyon. Bilyon ang pera ni Digong. Sinong nagsabing hindi bilyon? Magkano ang bayad sa abogado niya? 150 million. Times mo in 1 year. 150 million times 12. Ngayon may panibago na naman. Ngayon sasabihin niyo wala siyang bilyon. Loso. Isprehan ko baygon yung mata mo, Digong, kita mo. Mga DDS na bulag, bungol, isprehan ko baygon yung mga mata ninyo. Mga dipunggil kayo. Tusukin ko bulpin yung kalimutaw ninyo, makita nyo naman yan. Binababoy na kayo. Niloloko na kayo. Biruin, no? Nilindol ka ng 7.8 magnitude. Bibilhan ka lang trapal. Tapos, ilang araw mula ngayon, may bagyong papasok, pangalan Francisco. May bagyong papasok, ang pangalan Francisco, tapos yung trapal butas pa. Pag hinangin yon, nilindol ka na, binagyo ka pa, ginawa kang butya ni Sara. Alam niyo yung butya, yung karne, na ilang araw na nakapros sa rep, ibibenta pa rin. Yung patay na yung baboy o baka, tapos kinarne, bininta. Yan ang tawag dyan, butya. Ganun ang nangyari sa ginawa ni Sara. Nilindol ka, at hindi, take note hindi ordinaryong lindol. 7.8 magnitude. Biyak ang kalsada. Sira ang mga bahay. 7.8. Tapos maabutan ka ng Vice Presidente. Trapal. Diyos por santo. Illumina. Illumina sushi. Diyos ko po mga kababayan, giahak, ginoong gagmay, dagkog purol, panabangi. Nilindol ka na lahat-lahat. Bigyan ka lang trapal. Tapos hindi pa tapos yung aftershock, babagyuhin ka pa. Paano ka save nung trapal? paano ka iligtas nung trapal? Paano ka iligtas nung trapal? 'Di ba? 7.8
Anak ng Teteng. Mga kababayan, anak ka ni Teteng. Anak ka ni Teteng, pamangkin ka ni George. Anak man yan ni Ramon. Yeah? Anak yan siya ni Roldan. Panood niyo yun? Yung babae, apo yan siya ni Juan. Pamangkin man yan ni Pedro. Oh, anak yan siya ni ano. Anak ng Teteng. Yeah. Oh. Paano ba naman makabigay ng magandang pabahay si Sarah or temporary shelter kung naubos na sa kaka-travel? Oh, kaya walang ibang mabili, trapal. Si Inday, trapal. Kaya, ay nami, mga kababayan, giahak tong Vice President natin. Tapi, biktima ka sa lindol, hindi ordinaryong lindol, 7.8. Nabiyak yung mga kalsada, bumigay yung mga gusali, tapos aabutan ka, lugaw, tapos pangtabon mo sa init, tapos babagyuhin ka, trapal, nako po, maawa ka, Panginoon. Holy Trinity, sabi ni Ma'am dyan sa comment, Illumina Sushi. Ma'am Cynthia Kapitle, hello po sa iyo dyan, Ma'am. Ma'am Florifin, Ma'am Livy. Diyos ko, hindi man lang yung ano, no, yung bakal, yung itutusok ba? Diba? Pag magnakaw ng pera sa bayan, bilyon-bilyon. Pag idonate mo sa tao, trapal, maawa ka naman. Ay, trapal na may lugaw. Binagyo, nilindol ka na, binagyo ka pa, trapal lang iabot sa'yo. Iboto mo pa ba siya? Mga DDS huwag kayo magalit. Bahala kayo dyan. So yun lang mga kababayan, no? Yung ating reaksyones sa mga oras na ito, mga kababayan. No? So mamaya, no, meron tayong pag-uusapan ulit. So maraming salamat po sa inyong lahat.